Nagsimula ang kwento sa malakas na kalansing ng mga bakal na umalangaw-ngaw sa buong kampo, kasabay ng utos para gumising. Mabilis na nakarating ang tunog na iyon sa ating bida na kalahating gising pa. Sa sandaling iyon, si Rem na nasa kabilang kama ang biglang napabalikwas habang sumisigaw. Para bang may bagay sa loob ng sapatos ko. Ang basag-ulang insekto na yan. Bahagyang idinilat ng ating bida ang isang mata at tahimik na minura ito para manahimik. Isa-isang bumangon ang mga miyembro ng koponan. Samantalang patuloy na nag-iisip si Ingrid sa kanyang sarili, ang pangalan ko ay Ingrid. Matapos gumawa ng napakaraming gulo, napag-alitan ako sa harap ng lider ng koponan dahil sa mga hanggal na ito. Nakahiga pa rin doon si Ragna na naglalaway sa kanyang kutson at walang bakas ng paggising. Nakahanda na si Jackson, nakaupong mag-isa sa labas habang nagtatapyas ng kahoy. Nakalinya ang mga sundalo habang nakataas ng mataas ang kanilang mga trompeta, nagpapakita ng nakagigising na sigla at isang utos na halos isigaw ng lider ng pag-atake. Si Ingrid mismo ay walang natatanging kapangyarihan o kahit ano. Nakarating siya sa puntong ito sa pamamagitan ng walang humpay na pagsasanay. Hawak ang espada sa isang kamay at ang kalasag sa kabila, aktibong sumali si Ingrid sa laban. Bastos na sumipa ang kanyang paa sa tiyan ng isang kalaban. Gayunpaman, kaagad pagkatapos noon, sinunggab si Ingrid sa baywang ng isa pang kalaban na nagpatamba at nagpalkawala sa kanya ng balanse. Sumusunod ang kanyang isip sa bawat patama ng sundalong iyon. Ngunit ito na ang katapusan ko. Mabuti na lang, bago pa siya tapusin ng lalaki, pumasok ang isang kakampi upang tumulong. Nahusgahan si Ingrid na walang katali-talento sa labanan, at ang tangi lamang niyang alam ay mukhang malayo sa kanyang maabot ang kanyang pangarap mula sa itaas ng kalangitan. Sa sandaling iyon, isang palaso ang hamati sa hangin. Diretso itong lumipad sa ulo ng sundalo na nagligtas pa lamang sa buhay ng ating bida. Dati-rati nag-iingat si Ingrid ng pag-asa sa kanyang loob na kahit pagtawanan siya ng lahat at sabihing hindi ito mangyayari kailanman, hanggat hawak pa rin niya ang kanyang espada, maaari siyang maging isang kabalyero. Bumaon ang espada sa ating bida habang nalulunod pa rin siya sa pag-iisip. Isang walang pag-asang pangarap mula sa sugat sa leeg ng ating bida. Mabilis na umagos ang dugo na parang talon. Naningkayad at nanlambot ang kanyang katawan bago bumagsak sa lupa. Bumagsak sa lupa ng tulad niyan. Ang espasyo sa paligid ay biglang tumahimik, nag-iiwan lamang ng kanyang panloob na boses na umalangaw-ngaw, at hindi ko man lang naisip na magiging ganito katraidor at kagalit-galit ang aking kamatayan. Mula sa isang kawalan, lumitaw ang isang bughaw na apoy. Nawalan ng buhay ang mga mata ng ating bida habang nagsimulang tumakas ang lakas sa kanyang katawan. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa sugat. Hindi kailanman nagbago ang ekspresyon ng ating bida. Ang ilaw lamang sa kanyang mga mata ang unti-unting napawi. Namatay doon ang kanyang katawan sa nakaluhod na posisyon. Ang pamilyar na tunog at boses na iyon ay tumawag muli. Gising, gising, nakikita mo. Biglang napabalikwas si Ingrid na may tanong. Panaginip lang ba yun? Si Rem na nasa tabi niya ay sinusuri na ngayon ang kanyang kagamitan habang bumubulong. Para bang may bagay sa loob ng sapatos ko. Ang basag-ulong insekto na yan. Malinaw na lumabas ang pagkagulat sa mukha ng ating bida habang nasaksihan ito. Ano ito? Isang ilusyon lang ba o alaala? Ang labanan ngayong araw ay muling naulit. Lumalaban ka pa rin na may parehong pagnanasa. Sa pagkakataong ito, nakita ng ating bida ang talim na nakatutok sa kanyang masiselang bahagi habang sumusugod ito pas-ulong. Gayunpaman, hindi siya nakaiwas at natamaan sa ikalawang pagkakataon. Patuloy na nagbilang si Ingrid habang nauulit ang ikot sa ikatlo. Bumaon ang talim ng sundalo sa kanyang punto sa ikaapat na pagkakataon. Ang sumalubong sa ating bida ngayong araw ay ang parehong kulog na tunog ng patpat. Gising, bumangon ka, halika na. Bigla siyang napaupo ng tuwid na may tulalang mukha, ban-instintong itinataas ang isang kamay sa kanyang lalamunan. Naulit ang labanan, at ang mga isip ng ating bida ay nagpatuloy sa gitna ng kaguluhang iyon. Ang espada ng kalaban ay tumagos sa lalamunan, isang nakapapazang sakit, mabilis na umagos ang dugo. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata, buong nakatutok sa labanang nasa harap. Lumitaw muli ang sundalong iyon at nagsimulang gumalaw.
Itinaas niya ng mataas ang espada sa kanyang kamay matapos nakatutok sa kanyang target. Sa pagkakataong ito, naghihintay na si Ingrid, na lubos na nakakaalam na ang araw na ito ay palaging nauulit. Lumaki ang kanyang mga mata, handang makipaglaban sa kanya. Ang kalabang sundalo ay dumilat at sumugod. Ang espada ay nakatutok sa kanya. Malaki rin ang mga mata ng ating bida. Ginamit niya ang kanyang buong katawan upang sundan ang linya ng espada. Isang perpektong saksak, ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata, na nag-iisip sa sarili, nakita ko na ang talim na iyon ng 17 beses ngayon. Ang espada ay muling tumarget sa kanyang punto, na nagpalkawala ng balanse sa ating bida. Ito ang kanyang ika-17 kamatayan. Ang pulang dugo ay sumabog mula sa sugat habang ang kanyang mga isip ay lalong nagiging gulo. Kung nagsanay lang ako ng mas matindi sa aking pag-eespada, sabi ng ating bida sa sarili, kung nagtrabaho lang ako ng mas masipag. Umalis na sana ang sundalo, nag-iiwan sa kanya na nakahiga sa isang tipak ng pulang dugo. Ang espasyo sa paligid ng ating bida ay nagbago habang ang kanyang isip ay patuloy na nagtatanong, baka naman hindi ako namatay dito. Sa sandaling iyon, saan galing ang isang ilawan ng langis na lumitaw? Isang masamang boses ang umalangaw sa ating bida, talaga bang iniisip mo yan? Napaupo siya at isang mahiwagang figure ang lumitaw sa likod niya. Ang boses na iyon ay biglang humimok, subukang lumaban. Ramdaman mo, pagkatapos ay sumuko ka na. Ang kawalan ng pag-asa sa harap ng pader na hindi mo malalampasan. Ang tingin sa mga mata ng ating bida at ang kanyang ekspresyon ay lalong naging determinado. Ang malakas na katok na naghuhudyat ng simula ng araw ay umalangaw. Maagang nagising si Ingrid at nakaupo na hawak ang kamay na nakadiin sa kanyang noo, malalim na nag-iisip. Pagkatapos ay bigla siyang napatayo, na nag-udyok kay Rem sa tabi niya na mag-usisa ng may pagtataka, "Sargento, maaga kang nagising ngayon ah." Sumulyap si Ingrid at mabait na nagpaalala, "Rem, may insekto sa sapatos mo." Kumunat ang noo ni Rem at dahan-daw ang tumingin sa loob ng kanyang sapatos. Napatalon siya nang makitang nahulog ang insekto sa lupa. Ang pangit na sapatos ni Rem ay agad na isinagawa ang parusang kamatayan para sa kawawang insekto. Tumingin siya sa itaas at humingi ng paliwanag ng malakas. "Inilagay mo to rito, di ba? Anong klaseng kababohang biro yan?" Hindi nag-abala si Ingrid na lumingon at mabilis na naglakad palabas. "Tumahimik ka, nakita ko lang na inilagay yan." Sumulyap siya pabalik, na nag-iisip sa sarili. Ito ang ika-18 beses na nakita ko ang bangkay ng insektong ito. Ang insekto ay nakahigang pisa sa kanyang likod, nakalabas ang tiyan sa gitna ng sarili nitong likido. Nagtaka si Ingrid habang itinutulak ang kurtina sa isang kamay at lumabas. "Kung makikita ko ito ng ilan pang beses, matatapos ko kaya ang araw na ito." Nagsasanay na si Ingrid sa espada mula pa noong bata pa siya. Ang kanyang pag-eespada ay natutunan mula sa isang dating mersenaryo na nagkataong dumaan sa nayon. Ang mersenaryong iyon ay nagwika, nakagugulat, "Ingrid, kung ganito ka kagaling, maaari kang maging isang kabalyero." Ang mga salitang iyon ang nagpasimula ng kanyang pangarap. Nagsimulang ay imagine ng ating bida ang kanyang sarili bilang isang kabalyero. Isang kabalyero na kayang mag-isang magpatamba ng 100 kalalakihan at magpabago ng takbo ng isang buong labanan. Isang hindi matatalong bayani, isang kabalyero na kayang tumapos ng digmaan. Tatawagan natin siyang kabalyero ng katapusan. Inisip niya na siya ang magiging pangunahing tauhan sa kanta ng isang naglalakbay na makata. "Halika na, iwanan natin ang nayon at maging kabalyero." Ngunit winasak ng katotohanan ng mga pangarap at si Ingrid ay naging katatawanan ng lahat. Tingnan niyo yung bumagsak na bagong pasek. Ang ilan ay nakisali sa pagtutukso. Isang duwag na hindi man lang kayang humawak ng isang kurap na aso pero nangangarap maging kabalyero. Mas malaki pa siguro ang bayad sa iyo sa libreng trabaho ng mersenaryo. Inimbitahan ng ating bida ang nayon at sumali sa isang kumpanya ng mersenaryo at naunawaan niya na ang kanyang talento ay hindi ganoon kaimportante. Ngunit maaga pa para sumuko pagkatapos ng isang pagkatalo dahil ang pagsisikap ay hindi nagtatraidor kaninuman. Nang walang likas na talento, naniwala si Ingrid na sa oras at pagsisikap, nagsanay si Ingrid na parang isang baliw nang walang pakialam sa oras o panahon dahil naniwala siyang kayang niyang malampasan ang kahit ano.
Patuloy na bumaba ang kanyang espada sa ulo ng halimaw sa ibaba. Nakakuha si Ingrid ng maraming karanasan at lakas upang makuha ang pagkilala mula sa mga nasa paligid niya. Palagi siyang humahawak ng isang matibay na pag-iisip sa loob. Lalong lumalakas ako, makakaya kong maging isang kabalyero. Ngunit ang matinding pag-asang iyon. Naalala ng ating bida ang sarili niyang tulalang ekspresyon nang ang espada ay naalis sa kanyang kamay. Sinundan ito ng isang saksak mula sa kanyang kalaban diretsyo sa kanyang tiyan. Patuloy ang mga isip ng ating bida habang ang kanyang pakiramdam ng pagkatalo ay nagsimulang mabasag. Isang bata mula sa kanyang nayo nang humiling ng isang laban. Ang komento ng bata ay ibinigay ng walang pakialam. "Tio, napakabait mo naman." Ang bata ay 12 taong gulang at 6 na buwan pa lamang nag-aaral ng pag-eespada. Ang hanggal na nagpalipas ng higit sa isang dekada sa pag-aangat ng espada hanggang sa damyugo ang kanyang mga kamay ay lubos na kawawa laban sa isang 6 na buwang henyo na nakayuko sa lupa. "Ingrid, baliwala ba ang lahat ng aking mga pagsisikap? Wala na ba talagang ibang paraan?" Sa ilalim ng malawak na kalanggitang iyon ay ang pagnanais ng ating bida na maging isang kabalyero. Kinaasor siya ng lahat, na sinasabing ito ay isang walang pag-asang pangarap. Kaya mas kakaunti ang oras na ginugol niya sa pagkain at pagtulog kaysa sa iba. Inulit lang ng ating bida ang pag-aangat ng kanyang espada, sunod-sunod na pag-aangat. Isang araw ang lumipas ng ganun sa pagsasanay. Hindi kailanman hinayaan ng ating bida ang kanyang sarili na maging tamad sa pagsasanay. Napakarami niyang naiangat na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang talam ay may mga hiwa at sugat sa maraming lugar. Basang-basa si Ingrid sa pawis at patuloy na humihinga ng malalim. Unti-unting lumitaw ang araw sa likod ng mga bundok, na nagbabadya ng isang bagong araw. Sa sandaling ito, ang mga mata ng ating bida ay malinaw na nagpapakita ng dalawang salita. Pagod. Gayunpaman, ang puno sa harap niya ay may ilang gasgas lamang. Ang lahat ng kanyang matagal na pagsisikap ay nag-iwan lamang ng ilang mababaw na hiwa dito. Hindi ibinagsak ng ating bida ang kanyang espada. "Kahit hindi ako makapejeng kabalyero," kumuha ulit siya ng kanyang posisyon, naghahandang sumalakay pas-ulong. Tinawag ng ating bida ang lahat ng kanyang lakas upang hamukay ng isa pang hiwa sa puno sa harap niya. Lumaki ang kanyang mga mata at tumigas ang kanyang mga kalamnan habang nag-iisip siya. "Kahit papaano maaari akong maging isang may karanasang sundalo." Nagngit-ngit ang mga ngipin ng ating bida ng napakatindi na mukhang mababasag na ang mga ito. At nang ibuka niya ang kanyang bibig, isang matalim na sigaw ang lumabas. Nagpatuloy ang pagsasanay ng ating bida, at lumipas ang oras hanggang 3 taon pagkaraan, sektor ng Cypress, Platoon 4 ng Kumpanya 4, at sa ilalim noon, Koponan 4. Naging leader ng koponan si Ingrid ng pangalawang antas na koponan. Ito ang pinakamagandang posisyon na naabot niya sa pamamagitan ng walang humpay na pagsasanay. Mas mabuti pa rin ang maging isang regular na opisyal kaysa sa isang naglalakbay na mersenaryo. Paglabas sa labas, tumingin si Ingrid sa lalaking nakaupo sa tabi niya at tumawag, "Hoy, Zoxan." Sumulyap ito at nagbigay ng isang malamig, medyo nakalilitong senggal bilang tugon. Hindi natinag, ginawa niya ang kanyang kahilingan. "Sampin mo ang tungkulin sa umaga para sa akin ngayong araw." Ang mga labi ni Zoxan ay umusli ng mahaba habang maingat na naghihintay, ngunit sa huli, pumayag din siya. "Tandaan mong ibalik ang pabor sa susunod." Pinanood ng ating bida si Zoxan na umalis at hindi mapigil ang magkomento. "Naku naman, napakasamang tao. Tingnan mo yang tingin na yan." Hindi inaasahan, siya ang naging kasunod na target. Nakatutok si Ingrid kay Rem at nagtanong pabalik, naguguluhan. "Nagpaplano ka bang magtulak ng isang bagay sa akin ulit?" Seryoso siyang gumawa ng kahilingan sa kanya. Ang puso ng isang halimaw. "Gusto ko itong matutunan ulit." Si Rem ay pansamantalang nagkaroon ng tulalang ekspresyon sa kakaibang kahilingan, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sumagot pabalik. "Akala ko sumuko ka na matagal na. Talaga bang iniisip mo na ang muling pag-aaral ay makatutulong? Mananatiling malinaw ang langit, bagaman ang dugo na babad sa labanan na nakatakdang dumating ay lumalapit." Ang labanan sa pagitan ng Nolia at Aspan ay nagsimula muli. Namatay si Ingrid sa labanang iyon. Nabuhay siya muli at nagsimulang ulitin ang mga araw na iyon.
Bagaman natutunan ng ating bida ang puso ng isang halimaw mula sa kanila sa bawat oras na nabubuhay siya muli, hindi pa rin niya mahabol ang talim na tumagos sa kanyang lalamunan. Ang mga tropa ay tinipon para sa labanan habang sinasabi ng ating bida sa sarili. Ngayon para sa sigurado, ang sigla ng mga sundalo ay sumabog na parang isang galit na alon. Sumigaw sila ng malakas nang ibigay ang utos ng pag-atake. Ito ang ika-20 beses sa parehong labanan. Sa ngayon, naisalo na ng ating bida ang paulit-ulit na sitwasyong ito ng tuluyan. Sumandal siya ng bahagya sa likod, matagumpay na naiwasan ang isang saksak ng sibat mula sa likuran. Kasunod ay ang isang pag-atake mula sa lalaki sa likod. Ang determinasyon ay malinaw na lumabas sa mga mata ng ating bida habang ganap siyang nakatutok sa labanang nasa harap niya. Sa sandaling iyon, nakatingin siya sa isa sa kanyang mga kakampi, isa pang miyembro ng koponan. Mamatay na siya noong sandaling iyon. Ang ilaw na iyon ay lumabas na isang palaso. Gumalaw ang katawan ng ating bida sa oras, humahakbang pasulong upang kunin ang daan ng palaso bago pa makabawi si Vel. Lumitaw ang kaanyuan ng isa pang sundalo mula sa likuran. Ano ba to? Kumilos muli si Ingrid, inililigtas ang maliit na ilaw ni Vel. Bagaman naharang niya ang palaso bago iyon, agad itong isinipa ng lalaki malayo. Natapos ng ating bida ang layunin ngayong araw. Ang natira ay ang kanyang tingin na nakatutok sa pawi na sundalong iyon. Nag-aalis na siya ngayon ng isang espada mula sa lalamunan ng isang bangkay. Ang espada ng lalaki ay nakataas ng mataas, nag-iiwan ng isang kurba ng dugo. Palaging kinakaharap ng ating bida ang resulta ng pagiging malubhang na talo ng masamang taong ito. Sinaksak niya si Ingrid sa lalamunan, at namatay si Ingrid ng 20 beses. Seryoso ang kanyang mukha, handang ibuhos ang lahat sa pagharap na ito. May isa lamang resolusyon si Ingrid sa kanyang puso. Mabubuhay ako. Naalala niya ang dating turo ni Rem. Palagi mong ipinipikit ng mahigpit ang iyong mga mata tuwing nasa panganib ka. Ang sandata ay inihagis niya pataas at madaling nahuli na parang laruan. Gayunpaman, pagkaraan ng isang sandali, ang crutch ni Rem ay nakadiin sa leeg ng ating bida. Nakikita ang kanyang pangit na ekspresyon, hindi mapigilan ng lalaki ang mang-asar. Tingnan mo ang sarili mo. Gawin mo yan sa labanan at mamamatay ka sa isang iglap. Maging mas matapang ka. Huwag kang madaling mag-alaw o matulala. Maging isang tao na hindi nakakaalam kung ano ang takot sa kamatayan. Ang mga pupil ng ating bida ay lumaki sa bawat salita ng lalaki, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang nagbabantang itsura habang nagpapatuloy siya na parang isang uri ng halimaw. Bumalik sa kasalukuyan, ang sundalong iyon ay wild na isinusulong ang kanyang espada pasulong. Sa pagkakataong ito, lumaki muli ang mga mata ng ating bida, tahimik na inuulit ang aral na iyon. Ang puso ng isang halimaw. Isang halimaw na hindi nakakaalam kung ano ang kamatayan. Natatakot ba ako sa kamatayan? Hindi. Ang kamatayan ay nagpapalakas sa akin. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya sa pag-iwas sa talam ng sundalong iyon. Ang buong katawan ng ating bida ay tumigas, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umiiwas sa espadang iyon. Ang bilis ng kanyang tibok ng puso ay tumaas. Nang ilang beses, hindi nag-aksaya ng oras si Ingrid at gumalaw upang gumanti ng atake. Sa unang pagkakataon ngayong araw, ang ika-21 beses, sa unang pagkakataon ay naiwasan ko ang kanyang saksak. Gayunpaman, mabilis na pinalikot ng sundalo ang kanyang katawan, naghahandang sumaksak muli. Ang talam ay nakatutok sa ating bida at sumugod ng determinado at muli nitong tinarget ang kanyang lalamunan. Lumaki ang mga mata ng ating bida at wala siyang oras upang mag-react. Ang kasunod na naramdaman niya ay ang mainit na agos ng kanyang sariling dugo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng ating bida sa galit, ngunit huli na ang lahat. Nagbago ang eksena at ang mahiwagang boses na iyon ay umalangaw-ngaw muli. Sa walang katapusang araw na iyon, nakulong ako. Ang pakiramdam ng sakit at kawalan ng pag-asa. Lumitaw pa rin ang figurang iyon sa isang bangka upang tanggapin si Ingrid. Nagsalita siya sa isang mababang boses, humihimok sa kanya na sumuko at sumakay sa bangka, natanggapin ang iyong kahinaan at palayain ang sarili. Gayunpaman, nanatili siyang nakaupo sa lugar, hindi nagre-react at lahat. Nang magsalita muli si Ingrid,
Ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Hindi kailanman darating ang araw na iyon. Kawawa ka naman. Bumalik na naman ang oras, narinig na naman ni Ingrid ang tunog ng kasamahan na gumigising sa kanila. Naisuot ni Rem ang kanyang paa sa sapatos. Namangha siya nang makitang napabalikwa si Ingrid. Lider ng koponan, maaga ka ngayon ah. Ha! Ngunit sa loob, busy siyang nagpapatunay ng isang bagay. Tumutulak ako pas-ulong ng hakbang-hakbang. Sa ika-22 beses na ito, itutulak ko pa ito ng mas malayo. Ang pamilyar na labanan ay nagpatuloy para sa kanya at umaabot na ngayon sa rurok nito. Idinilat ng ating bida ng malaki ang kanyang mga mata sa espada na nakatutok sa kanya. Ito na ang ika-33 araw. Malinaw na niyang nakita ang talim. Muli, iniiwasan niya ang saksak ng espada mula sa sundalong iyon. Determinado si Ingrid na umiwas bago pa man ito makakarating sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang espada ay gumuhit ng isang linya sa kanyang leeg. Napasimangot ang kanyang mukha habang nag-iisip siya. Sumpaman, napakabilis niya. Nanlambot ang katawan ng ating bida at bumagsak sa lupa. Patuloy na nagbuhos ng pulang dugo ang kanyang leeg, na nagmamarka ng isa pang pagkatalo, ay naputol at bumagsak sa lupa. Noong mersenaryo pa siya, kumuha si Ingrid ng ilang trabaho sa paghuli ng halimaw. Hindi sa kailangan niyang tanggapin ang mga trabahong iyon. Ang mga mamamayan ng nayon na nadaanan niya ay humingi lamang ng tulong sa kanya. Pinili niyang tumulong dahil nangarap siyang maging isang kabalyero. At ang pagprotekta sa mahihina ay tungkulin ng isang kabalyero. Bago pa siya umalis, may isinaksak ang isang mamamayan ng nayon sa kanyang kamay. Napakahirap namin. Ito lamang ang tanging bagay na mayroon kami upang bayaran ka. Nagliwanag ang mukha ng ating bida sa pagkagulat nang makita ang nasa kanyang kamay. Ito ay isang anteng-anteng sa proteksyon. Nakakatawa ito kumpara sa halaga ng buhay ng ating bida. Sinabi ng boses ng mamamayan ng nayon na ang anteng-anteng ay makapagbibigay ng kahilingan na pinakagusto niya. Bumalik sa kasalukuyan, nakahiga si Ingrid na bumagsak sa lupa, kumukurap sa pendant. Ito kaya ang anteng-anteng na ito ang dahilan kung bakit nauulit ang araw na ito dahil sa kanyang kagustuhang maging isang kabalyero. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang sundalo sa kanya at nang asar. Siguradong nasasaktan ka ng husto, no? Itinaas niya ng mataas ang kanyang espada habang idinaragdag, ito ang aking awa. Idinilat ng ating bida ng malaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na galit. Sampa ang awa. Sa papagitan ng sandaling iyon, ang nakamamatay na tingin sa mga mata ng sundalo ay tumama ng diretsyo sa kanya, at ang sundalo ay ngumiti ng may kagalakan habang naghahandang sumalakay. Sa ngayon, mauorganisa na ng ating bida ang isang bagay. Malinaw na isa kang taong masama na nasisiyahan sa pananaksak ng mga tao. Ang pamilyar na tunog ng tawag ay umalingaw muli, na naghuhudyat ng simulan ng araw na ito. Habang umaakyat si Ingrid mula sa kama, mabait siyang nagpaalala, Rem, naghulog lang ako ng insekto sa sapatos mo. Nanlambot ang kanyang mukha nang kumpirmahin ang pag-amin. Ano ba yan? Paggising mo pa lang, gumagawa ka na agad ng mga kababalaghan. Nawala na ba ang bait mo? Hindi nag-aksaya ng oras si Ingrid at agad na pinisa ang insekto sa ilalim ng paa habang nagmamakaawa, huwag kang magalit. Lumabas ka rito, turuan mo ako ng puso ng halimaw. Ang kakaibang kahilingang ito ay nag-iwan kay Rem na pansamlantang tulala. Napakalinaw ng langit, mainit na sikat ng araw ang nagliliwanag sa ibaba. Nagsikap si Rem na ituro ang diskarteng ito sa ating bida. Lumaki ang kanyang mga mata, buong nakatutok sa diskarte. Matagumpay na naiwasan ng ating bida ang crutch ni Rem habang kamakaway ito patungo sa kanya. Inulit niya ito ng ilang beses pa. Kahit si Rem ay nagulat ng sapat upang magtaas ng kilay. Tumigil siya at nagkomento ng direkta, kakaiba ang kilos mo ngayon. Saan galing ang matapang na lakas ng loob na yan? Tamad na nagpaliwanag si Ingrid, mula sa pagsasanay, palagay ko, bagaman ang sagot ay pakiramdam na kakaibang hindi nakalulugod. Napakabilis nito, inulit ko na ang usapang ito ng higit sa 10 beses. Si Rem sa kabilang panig ay nagkomento muli. Ang lihim na diskarte ng aming pamilya ay hindi basta-basta natututunan ng kahit sino. Inisip ng ating bida sa sarili na tama siya.
Ang matinding espiritong ito ay nanggaling sa pagkabuhay mula sa kamatayan ng paulit-ulit. Kumuha ng ilang hakbang pasulong, casual siyang nagtanong pabalik, importante ba yan? Baka swerte lang ako na nakuha ko to. Mabilis na hinugot ng ating bida ang kanyang espada mula sa tambak ng mga sandata. Pagkatapos ay humarap pabalik at humiling, labanan mo ako ng isa pang round. Lumaki ang kanyang mga mata at nakatitig ang bibig sa matapang na kilos na ito. Gayunpaman, ngumisi siya at pumayag. Sige, kahit ang pag-aaral ng puso ng halimaw ay hindi sapat. Kung hindi makatama si Ingrid, patuloy niyang iniiwasan ang walang humpay na pag-atake ni Rem. Habang mas marami siyang itinatama, lalong nag-iinit si Rem, ngumingiti habang nang aasar. Hanggang kailan ka magpapatuloy sa pag-iwas? Hoy, lider ng koponan. Habang iniiwasan ang patama na iyon, inisip ng ating bida sa sarili na ang tanging diskarte na talagang alam niya ay. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Rem na humiwol ng isang maliit na linya sa mukha ng ating bida. Ang mga isip ng ating bida ay nagpatuloy habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang diskarte sa espada ng mercenaryong si Velone, isang kakaibang kilos na inimbento ng isang mercenaryo na nagngangalang Velone. Maraming tao ang nangasar sa diskarteng iyon. Tinawag nila itong isang kawawang maliit na lokohan. Lumusab si Zen Pasulong gamit ang lahat ng kanyang lakas habang nagkokomento na ang lakas sa ibabang katawan ng ating bida ay napakasama. Iniiwasan niya at inisip sa sarili, ngunit sa gitna ng mga bagay na mayroon ako ngayon, ito marahil ang pinakatunay na kilos. Mabilis na kumuha si Ingrid ng isang posisyon sa pag-atake. Lumaki ang mga mata ni Zen sa hindi inaasahang aksyong ito. Ang imahe ng pawi na sundalong iyon ay lumitaw sa kanyang isip ng hindi namamalayan. Nagdesisyon si Ingrid na gayahin ang daan ng espada ng sundalong iyon. Gayunpaman, sa huli, naalis pa rin ni Rem ang kanyang sandata. Ang espada ay bumagsak sa lupa at umiikot ng ilang beses. Tumingin si Ingrid sa sarili niyang nanginginig pa ring kamay na may tulala at hindi maipaliwanag na ekspresyon. Kanina lang ay ginaya ko ang saksak ng taong masama na yun, dahil namatay ako sa kanyang mga kamay ng higit sa 12 beses, unti-unting naisalaw ng aking katawan ito. Doon lamang nagbuntong hininga si Rem sa kabilang panig at nagkomento. Sumpaman, halos may dugo na sa lahat ng dako. Sa lahat ng mga bagay na ipinapakita mo sa akin hanggang ngayon, ang saksak na iyon ang pinakamatibay. Dapat itong ibigay ng tulad niyan. Magdagdag ka ng kaunti pang lakas, alam mo ba? Ang patama mo ay dapat mas determinado. Paano ko sasabihin? Pag-aalinlangan. Para bang nag-aalinlangan ka pa rin nung inilunsad mo ito? Ang ganitong klaseng patama ay makakalusot sa kalaban o kung mababara ito, ano ang gagawin mo? Dapat kang sumalakay gamit ang pag-iisip na hindi nila ito maiiwasan at sabihin, patay ka na, bata. Iyon ang paraan kung paano mo dapat hawakan ang espada at magbigay ng mga nakamamatay na kilos. Pagkarinig noon, tumingin si Ingrid sa kanyang mga kamay at nagmuni-muni sa mga salita. Bagaman mahina ang kanyang paliwanag, nauunawaan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong saksak at ng saksak ng masamang taong iyon. Ang mga alaala ng mga nakaraang pagkatalo at ang sakit ng dusa ay muling lumitaw ng malinaw. Mabilis niyang naunawaan na kulang siya sa pagiging determinado at lakas sa kanyang talem. Ang boses ng masamang sundalo ay umalangaw muli. Ito ang aking awa. Nagpatuloy siya sa isang pangwakas na patama, nagnanakaw ng buhay ng ating bida. Nagsanay si Ingrid ng walang humpay gamit ang resolusyon na magbigay ng isang determinadong patama. Sa pagkakataong ito, ang kanyang espada ay naalis pa rin malayo. Ang laban sa sundalong iyon ay naulit. Ang kanyang masamang pag-uugali ay nagpakita muli. Ito ang aking awa. Ang talem ay sumugod patungo sa lalamunan ng ating bida. Ang mga isip ng ating bida ay nagpatuloy habang nagpapasiya siyang kunin ang araw na ito ng hakbang-hakbang. Isinigaw ng sundalo ang linyang iyon muli. Ito ang aking awa. Determinado siyang patuloy na gumalaw pasulong, kahit kalahating hakbang lamang sa bawat pagkakataon. Ang talem ng sundalo ay nakatutok sa kanyang leeg. Ito ang aking awa, naisip lamang ng ating bida ng pribado. Sa ika-111 araw, ang boses ng sundalo ay umalangaw habang ang talem ay tumagos sa kanyang lalamunan. Ito ang aking awa. Sa ika-123 araw, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho.
Ito ang aking awa. Gayunpaman, sa huli sa ika-124 na araw, nagpalabas si Ingrid ng isang wild na sigaw habang sumusugod pas-ulong. Kumunot ang noo ni Rem dito, seryosong naghahanda para sa patama. Nagulat siya sa pag-atake ng ating bida. Ang espada sa kanyang kamay ay hindi na isuko. Kumunot ang noo ni Rem, Nenas, at nagtanong pabalik, nababaliw ka na ba? Ngunit ngayon ang dugo ay nagsimulang umagos mula sa kamay ng ating bida. Ang pulang likido ay patuloy na tumataas at ang boses ni Rem ay nagdagdag. Ang kamay mo ay bumubuhos ng dugo sa lahat ng dako. Bakit ka tumatawa na parang isang baliw? Hindi nakinig si Ingrid. Nawala siya sa sarili niyang mga isip. Sa wakas, natutunan Q na rin ang teknik ng siraulong iyon, masayang sabi nito. Napakadaya ng ating bida, may cheat engine yung bida. Matatalo na kaya ni Ingrid ang kalaban? Abangan!